sa isa sa mga liblib na bayan ng Mindanao, dito sa Maitom, Sarangani. Nakilala ko ang isang lalaking nagpapatunay na ang tapang ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan. Ito si Jenery Pascua, tubong La Union, Kiamba, Sarangani Province. Walang paa ngunit may pusong bakal. Pinatutunayan ni Mang Jenery na ang kapansanan ay hindi hadlang sa paghahanap buhay para sa pamilya. Second year high school lang ang natapos ni Mang Jenery at hindi naging madali ang kanyang buhay. Sa murang edad, namulat na siya sa kahirapan. Mag-traktor pa ko. Hey sir, okay na yung pinakalisod sir kay laban sa init, laban ulan. Matrypan po tugsikan. Panday-panday po. Ito si Aling Marichu, misis ni Mang Jenery, katuwang niya sa araw-araw na paghahanap buhay. Nagkita mi anak sa ko ang bana karon sa nagtrabaho pa ko og Arthur Balbacuan. Siya nagtrabaho po siya sa isa ka shop diri sa Maitom. Dito man siya nagsige og kaon, so wala ko kabalo nga tinud-anay day pod ang iyang pangulitaw na ko sulod sa pila ka tuig. Sobra tuig na siya nagsige og panguyab sa kuha. Nya kay wala li ko nagdahom nga inaana siya ka tinud-anay kay kapila na bayapod ko na minyo na ako'y mga anak. Nya siya pila pa may edad niya nga mas tigulang man ko kaysa iya ha. So giingnan ako na siya dayon nga og tinuod nga nahigugma ka na ko pamalay kato nga ana dayon nga ingon ako nga pila lang kadi sa ako ang gihatag sa iya nga mamalay siya. Wala siya pagkaduha nga namalay pud siya dayon. Iha dayon gidalay iyang ginikanan nga mamalay sa balay. Daghan kay nangutana sa ko ang adyo, daghan magnanguyab sa imuha. Nganong kana man nga lalaki ang imuhang gipunit nga tan-aw pa bugo kagwapa sa imuha. Samantala kana ulay tiil, naa pa kay naw nga pakita sa mga tao pareho anang manuroy daw mi. Ina na ko sila. Nganong maulaw man ko nga dili man pud ko buta, nakita man ako og unsa iyang sitwasyon. Sala ba day nga mahigugma ka sa isa ka tawo nga ingon ana? Di anak ko sa ilaha nga wala man mo'y labot. Total, wala man ko nangayo sa inyo nga gipakaon ako sa iya ha. Siya man gani hinuon ang nagpakaon sa kuha. Amo ang pangandoy nga mag-asawa nga nami sariling shop na biskan gamay lang nami sariling nga kanana ang balay tapos shop nga gamay para lang naami kapangitaan sa adlaw-adlaw nga panginahanglan na mo o kanini ang dili nami maglisod. Nang maging mag-asawa sila, tanging ang kanyang pamilya na lamang ang inisip ni Mang Jenery. Sukad niya namin yung anak sa iya ha, wala na yun hinuumpod ko nakaranas o kanana ang matulog lang nga walay kaon, kay syempre bisan po PWD siya, kabalo siya maning kamot, kabalo siya maguna-una, nga naa siya pamilya nga ginapakaon, wala na siya nagalaag, naara na siya permanente sa balay. Bisag hagaro na siya sa iyang mga bakada nga maglaag, mag-asa, mag-outing, wala, dili na niya priority ang iyahang barkada, kundi priority niya ang iyang pamilya. At si Hope, hindi man tunay na anak ni Mang Jenery, napamahal na rin ito sa kanya. Na ba kay mga mga pagkinahanglan nga gusto nimo i-kuan? Nga wala pa sa imo ha? Unsa raga halimbawa? Nagamit ko ng pang-school. Wala pa kay mga kuan, wala pa kay mga notebook, wala pa kay notebook karon. Maaaring simple lang ang bahay ni Mang Jenery, pero ang pagmamahal sa pamilya ang nagpapatatag sa kanila. Nakakalungkot pagmasdan na may tinitirahan nga silang tahanan, ngunit tumutulo naman kapag umuulan. Sa kalisod karon nga hina ang income, unya naay estudyante nga ginapa-eskwela. So wala mi mahimo nga magsilang mi ingon nga usaon naman lang ni nga naatay problema na estudyante. Ngunang maningkamot pud ning duha. Ang kami yung duha nga parang maka-eskwela ang bata. Si Mang Jenery, isang ama, isang bayani, isang inspirasyon. Isa siyang patunay
na hindi hadlang ang kapansanan at kahirapan upang magtagumpay sa buhay.